Martial Peak, Kabanata 4109. Gintong Espada. Ang sigawan ay unti-unting humihina habang ang tatlong silver sword ay naputol sa kalahati. Ang libu-libong mga espada sa lambak ng bundok na ito ay walang pinuno at talagang sumuko na sa lahat ng pagtutol. Katulad sa unang lambak ng bundok, itinulak ng mga itim na iron sword ang mga piraso ng mineral sa harap ni Yang Kai, na nagpapahayag ng kanilang katapatan. Marahil ito ang tuntunin ng Fruit World. Hanggat mapatay ng isang tao ang pinuno ng kaaway, magagawa niyang sakupin ang mga puwersang nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagdating nila dito, nagdala sila ng daan-daang sari-saring tropa. Pagkatapos ng labanang ito, nakakuha sila ng 10 beses ang bilang ng mga tropa. Masasabing malaki ang nakuha nila. Higit pa rito, ang mga ores sa lambak na ito ay higit na sagana kaysa sa nauna. Marami sa kanila ay silver ores. Kung maaari nilang lumunin ang mga ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang kina Yang Kai at Lang Qingshan. Sa labanang ito, ang daan-daang espada na dinala ni Yang Kai ay dumanas ng malaking pagkatalo. Masasabing tuluyan na silang nalipol. Marami sa libu-libong espada sa lambak ang nasira din. Ang pagpayag kay Lang Qingshan na basagin ang mga sirang longsword na iyon ay magpapalaki sa kanyang lakas sa isang banda, at sa kabilang banda, ito ay magliligtas sa kanya ng ilang dagdag na pasanin. Sa sumunod na mga araw, nanatili silang dalawa sa lambak at nilamon ang enerhiya sa mga ores. Ang mga normal na ores ay hindi kapaki-pakinabang sa kanila. Silver ores lang ang kinain nila. Ginantimpalaan nila ang mga ores sa ibaba ng silver ores, na lubos na nagpapataas ng lakas ng maraming black iron swords. Makalipas ang 7 araw, matagumpay na nilinang nilang Qingshan ang sword ray at napabuti ang kanyang lakas. Sa panahong ito, nagpadala din si Yang Kai ng 12 ng mga tropa upang mangalap ng impormasyon. Kung gusto nilang Qingshan na magpatuloy sa paglaki, maaari lamang silang maghanap ng higit pang mga silver sword na papatayin. Gayunpaman, hindi sila sigurado kung saan matatagpuan ang mga silver sword sa Fruit World, kaya dahan-dahan lang silang makakalap ng impormasyon. Sunod-sunod na bumalik ang mga tropa, na nagdadala ng magandang impormasyon kay Yang Kai. Pagkalipas ng isa pang 2 araw, umalis ang hukbo. Sa ilalim ng pamumuno ni Yang Kai at Lang Qingshan, libu-libong mga espada ang nagmarcha palabas sa makapangyarihang paraan. Wala pang 3 araw, nakarating sila sa kuta na binabantayan ng Silver Sword. Ang moob na ito ay katulad ng lugar kung saan unang nilipol ni Yang Kai. Mayroon lamang isang Silver Sword na nagbabantay at ilang daang espada lamang ang nasa ilalim ng utos ni Yang Kai. Paano nila malalabanan ang mabangis na hukbo ni Yang Kai? Libu-libong mga espada ang sumugod at pinunit ang pormasayon ng kalaban. Sina Yang Kai at Lang Qingshan ang pagkakataong umatake. Ang Silver Sword ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na bumuo ng sword ray, at nabasag ng espada ni Yang Kai pagkatapos ng 2 round. Patay na ang pinuno, at ang natitirang mga espada ay sumuko na sa kanya. Walang tigil, pinangunahan ni Yang Kai ang kanyang sword army patungo sa susunod na kuta na binabantayan ng isang Silver Sword. Sunod-sunod nilang winalis ang mga kuta. Ang ilan ay durog, at ang ilan ay mapait na lumaban. Ang hukbo sa ilalim ng kanilang pamumuno ay lumago mula sa libo-libo hanggang 10-10,000, at pagkatapos ay sa daan-daang libo. Ito ay tulad ng isang rolling snowball. Ang pagtaas ay hindi lamang sa dami, kundi pati na rin sa kalidad. Marami pang Silver Sword ang nasa ilalim ng kanyang utos. Ang mga Silver Sword na ito ay orihinal na Black Iron Swords, ngunit pagkatapos ni Yang Kai at Lang Qingshan na lumaban ng mahabang panahon at pumatay ng hindi mabilang na mga kalaban, nakuha nila ang kapangyarihan ng kanilang mga kalaban at nag-level up. Sa hukbo ng 100,000, bukod kina Yang Kai at Lang Qingshan, mayroong higit sa 50 Silver Swords, at libu-libong Black Iron Swords. Si Yang Kai ay may karanasan sa pamumuno ng isang hukbo, kaya hinati niya ang hukbo ng 100,000 sa mahigit 50 maliliit na koponan. Bawat Silver Sword ay nanguna sa isang koponan, at sama-sama silang lumaban sa larangan ng digmaan. Kahit na nalampasan sila ng kalaban, maaari pa rin silang manalo. Sa tuktok ng isang mataas na bundok, nagpapahinga ang hukbo. Si Yang Kai ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang kanyang katawan ay may kintab, at may mga senyales ng kanyang pagbabago sa susunod na antas. Tumayo silang Qingshan sa likuran niya. Qingshan, gaano na tayo katagal dito? Biglang tanong ni Yang Kai. Walang pag-aalinlangan na sumagot silang Qingshan. Master, kalahating taon na sa loob ng 4 na araw. Kalahating taon. Iniklik ni Yang Kai ang kanyang dila. Dati sa mundo ng mga bula, sila ay naantala ng halos 1 buwan. Akala niya sapat na ang oras nila, pero sino ang nakakaalam na maantala sila ng kalahating taon sa mundo ng mga espada? Kahit na ang oras sa mundo ng mga espada ay iba sa labas ng mundo, ito ay masyadong mahaba.
Sa nakalipas na kalahating taon, bagamat malaki ang natamo ni Yang Kai at Lang Qingshan at lumalaki, wala pa rin silang ideya kung paano lulutasin ang misteryo ng mundong ito. Naisip ni Yang Kai na makakakita siya ng pag-asa kung patuloy siyang lalaban, ngunit nalilito pa rin siya. Ito ay medyo nag-aalala. Kung hindi alam kung paano lulutasin ang misteryo ng mundong ito, walang magiging layunin. Kung walang layunin, walang motibasyon na magtrabaho ng husto. Hindi nakakagulat na sinabi ni Shuzin na ang mundo sa loob ng prutas ay mapanganib. Kung hindi ito matukoy ng isang tao, malaki ang posibilidad na ang isa ay makulong dito sa buong buhay ng isang tao. Siya at silang Qingshan ay kasalukuyang nakulong sa mundong ito. Paano kung mayroon silang hukbo na 100,000? Ang lalong nagpalungkot kay Yang Kai ay naabot niya ang dulo ng antas ng Silver Sword. Kahit na pumatay siya ng iba pang Silver Swords, hindi tataas ang kanyang lakas, ngunit hindi pa rin siya makaka-advance sa susunod na level. Hindi lang siya, kundi silang Qingshan din. Bagamat mas mabilis na lumaki si Yang Kai kaysa sa Lang Qingshan, sa nakalipas na kalahating taon, ang hukbo ay nagwasak ng sunod-sunod na kuta. Maraming Silver Sword ang namatay sa mga kamay ni Lang Qingshan. Matapos kumain ng napakaraming enerhiya, naabot ni Lang Qingshan ang isang bottleneck. Naghinala pa si Yang Kai na walang susunod na yugto. Marahil sa mundong ito ng mga espada, ang Silver Sword ang pinakamataas na antas. Kung ganoon nga ang kaso, paano sila makakaalis sa mundong ito? Tinanong niya ang mga Silver Sword sa ilalim ng kanyang utos, ngunit wala silang ideya. Ang mga Silver Sword na ito ay na-upgrade ng hakbang-hakbang mula sa Black Iron Swords, kaya limitado ang impormasyong alam nila. Sa sandaling ito, isang Silver Sword ang tumalon sa tuktok ng bundok na may nasasabik na ekspresyon. Leader, pinuno, natagpuan namin ang kalaban. Lumingon si Yang Kai at sinulyapan ito. Casual na tanong niya, ilan? Mga 10,000. Dumating ang Silver Sword sa gilid ni Yang Kai at itinuro ang pababa ng bundok. Dadaan sila sa ibaba sa loob ng halos 1 oras. Saglit na nag-isip si Yang Kai at sinabing, Qingshan, hawakan mo ito. Bagamat hindi maliit na bilang ang 10,000, hindi pa rin ito sapat sa harap ng kanyang hukbo na 100,000. Hindi na niya kailangang kumilos sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, walang pakinabang sa pagpatay ng higit pa, kaya maaari rin siyang makatipid ng kaunting enerhiya. Umalis silang Qingshan dala ang utos. Tumangala si Yang Kai sa langit ng may malalim na tingin. Hindi mali ang nakuha niyang impormasyon mula sa mga especially iya. Wala pang 1 oras, isang sword army ang lumitaw sa pangitain ni Yang Kai. Ito ay kakaiba. Sa kakaibang mundong ito, ang mga espada na may mga kuta ay karaniwang nananatili sa isang sulok at hindi madaling gumalaw. Maghahanap lamang sila ng ibang kuta kung ang lahat ng mineral sa kanilang kuta ay minahan. Ang sword army sa harap niya ay dapat na nasa daan upang makahanap ng bagong moob. Gayunpaman, pagkatapos na sumulyap si Yang Kai, bigla siyang natigilan at bahagyang sumimangot. Ang bilang ng mga Silver Sword sa hukbong ito. Tila napakarami. Sa sword army, maituturing na mabuti kung mayroong 6 o 7 Silver Sword. Gayunpaman, nakita ni Yang Kai na mayroong hindi bababa sa 30 hanggang 40 Silver Swords. Ang ganitong ratio ay talagang nakakatakot. Dapat malaman ng isang tao na ang hukbo ni Yang Kai na 100,000 ay mayroon lamang 50 Silver Swords. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala si Yang Kai. Sa kalahating taon na ito, ang kanyang hukbo ay lumahok sa hindi mabilang na mga labanan, malaki at maliit. Nagkaroon pa nga ng ilang magulong labanan sa pagitan ng hukbo ng 100,000. Hindi dapat maging problema ang pagpapabagsak sa kalaban. Upang maging ligtas, nagpadala pa rin si Yang Kai ng mensahe kay Lang Qingshan na may dalang Silver Sword, na humihiling sa kanya na maging mapagbantay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula ang labanan. Sa makatuwid, ang impormasyon mula sa mga especially iya ay mas napapanahon. Ang hukbo ng 100,000 ay naglagay na ng isang ambush sa malapit. Nang pumasok ang Sword Army sa pananambang, 50 Silver Sword sa pangunguna ng Silver Swords ang sumugod sa lahat ng direksyon at sumugod sa gitna. Ang sumunod ay isang matinding labanan sa kamay. Ang mga sword lights ng Silver Swords ay kumikislap habang ang mga guhit ng Silver Sword Chi ay pumupuno sa hangin. Ang Black Iron Swords at ang Bronze Swords ay nahulog na parang mga dayami. Sa ganoong larangan ng digmaan, wala silang kapangyarihang lumaban. Bawat segundo, may mga espadang nadudurog. Ang dalisay na enerhiya ay lalabas mula sa mga espada, magpapalusog sa mga Slayer at magpapalakas ng kanilang lakas. Tumingin si Yang Kai sa buong larangan ng digmaan. Pagkaraan ng ilang sandali ay binawi niya ang kanyang team. Kahit na ang Sword Army ay hindi karaniwan, sila ay nasa isang dehado sa mga tuntunin ng mga numero. Imposibleng magkapareha sila sa kanya. Ilang sandali lang ay nabura na sila.
Pagkaraan ng isang oras, ang Sword Army ay naiwan na may 30%. Patuloy nilang pinaliit ang defensive circle at nahihirapang lumaban. Silang Qingshan ay nasa gitna ng hukbo, namumuno at nag-uugnay sa sitwasyon. Siya ay may ugali ng isang general. Pagkatapos ng isa pang 30 minuto, ang Sword Army ay naiwan na wala pang 10%. Lumiit na naman ang defensive circle. Natural na hindi nagpapigil silang Qingshan. Pinakilos niya ang kanyang hukbo upang mabaliw na umatake, umaasang mapabagsak niya ang kalaban sa isang pagkakataon. Sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang biglang kumalat mula sa gitna ng defensive circle. Ang gininto ang liwanag na ito ay napakahina noong una, ngunit sa isang kisap mata, ito ay lubhang nakasisilaw. Agad na naakit ang atensyon ni Yang Kai. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang isang layer ng gintong liwanag na nagbabago mula sa gitna ng defensive circle. Kumalat ito ng husto at agad na tinakpan ang isang lugar na 1,000 talampakan. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Nakita niya na sa gitna ng hukbo ng kaaway, dahan-daang bumangon ang isang golden sword. Ang sword halo ay pabago-bago at kumalat na parang mga alon. Habang kumakalat ang mga alon, ang lahat ng mga longsword na natatakpan ng mga alon ay tumigil sa pakikipaglaban. Sa ibabaw ng mga espada, ang mga pares ng mga mata ay nakatitig sa golden sword. Puno ng pagsamba ang kanilang mga mukha, na parabang nakatingin sila sa kanilang hari. Itinoon din ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa golden sword. Bagamat katawan lamang ng espada iyon, ramdam na ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Golden sword. Talagang may golden sword sa mundong ito. Ito ay isang bagay na hindi pa niya nakatagpo noon. Hanggang ngayon, ang pinakamalakas na nakatagpo niya ay isang silver sword. Siya mismo ay nag-cultivate hanggang sa rurok ng silver sword, at hindi na makapag-improve pa. Hindi niya akalain na makakakita talaga siya ng golden sword. At ang golden sword na ito ay talagang isang bagay na nalampasan ng silver sword. Biglang naramdaman ni Yang Kai na nakikita ang buwan sa mga ulap. Naliligaw pa rin siya at hindi alam kung saan ang kinabukasan. Ngunit matapos makita ang golden sword na ito, bigla siyang nagkaroon ng layunin. Bago siya makapagsaya, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa larangan ng digmaan. Ang lahat ng mga espada na natatakpan ng golden sword halo, hindi alintana ang kaibigan o kalaban, ay tumalikod at inatake ang hukbo ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 4110. Kislap ng pag-asa, pagkakanulo sa huling minuto. Sa mundong ito ng mga espada, ang lahat ng mga espada ay may iba't ibang grado. Bagamat walang katapatan, hindi pa nakatagpo ng ganoong bagay si Yang Kai sa kalahating taon niyang pamumuno sa hukbo. Ang hukbo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay talagang nagtaksil sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga nasasakupan na natatakpan ng halo ng golden sword ay tumalikod at sumalakay sa kanilang orihinal na mga kasama. Ang sitwasyon ay orihinal na isang panig. Ngunit dahil sa hitsura ng golden sword, ito ay naging ganap na gulo. Malinaw na hindi inaasahan nilang Qingshan ang gayong pagbabago. Mabilis niyang inayos ang mga tropa at dahan-daang pinatatag ang sitwasyon. Walang maraming espada na nagtaksil sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang halo ng golden sword ay sumasakop lamang sa isang lugar na 1,000 talampakan. Anumang bagay sa labas ng lugar na ito ay hindi maaapektuhan. Gayunpaman, mayroong libo-libong mga espada na nagkanulo sa kanya. Ang higit na ikinasakit nilang Qingshan ay na mayroong 7 o 8 silver sword sa mga espadang ito. Bago pa siya makapag-isip ng isang countermeasure, ang golden sword ay biglang lumiko, at isang golden sword chi ang nalaslas, na tumama sa hukbo. Ang gininto ang sword chi ay tumagos sa lahat ng bagay sa landas nito, sinisira ang lahat ng nasa daan nito. Nabasag ang lahat ng longsword na nakasalubong dito. Kahit na ang silver swords ay walang exception. Hindi nila nakayanan ang sword chi kahit isang sandali. Ang golden sword ay naglaslas ng ilan pang sinag ng sword chi, na nagdulot ng malaking pinsala sa hukbo ni Yang Kai. Kahit na sa koordinasyon nilang Qingshan, ang pag-iral ng golden sword ay tila natural na humahadlang sa lahat ng mga espada. Nag-atubiling sumulong ang hukbo, at ang ilan ay patuloy na umaatres. Magulo ang sitwasyon. Nakita nilang Qingshan ang sitwasyon at alam niyang wala nang babalikan. Kaya lang niyang bawiin ang kanyang mga tropa at unti-unting umatras. Makalipas ang kalahating oras, tumahimik ang larangan ng digmaan. Ang mga labi sa lupa ay iniwan lahat ng hukbo ni Yang Kai. Ang golden sword ay orihinal na mayroong 10,000 espada, ngunit ang kanilang bilang ay hindi nabawasan ng malaki. Bagamat marami sa mga nasasakupan nito ang napatay, nagawa pa rin itong tipunin ang isang bahagi ng hukbo ni Yang Kai. Sa ngayon, mayroon pa ring 7 hanggang 8,000 espada. Habang pinapanood ang laban na ito, nagningning ang mga mata ni Yang Kai habang nakatitig sa golden sword.
Sa tansya niya, kung susugurin niya ito at lalabanan ito hanggang kamatayan, ano kaya ang tsansa niyang manalo? Habang nag-iisip pa lang ay biglang itinaas ng Golden Sword ang katawan nito. Sa ibabaw ng espada, isang marangal na mukha ang sumalubong sa mga mata ni Yang Kai. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Hindi maganda. Sa susunod na sandali, ang Golden Sword ay naglaslas sa hangin, at isang sinag ng Golden Sword Chi ang tumama sa ulo ni Yang Kai. Sa isang boom, ang bundok na kinatatayuan ni Yang Kai ay nahati sa kalahati. Ang alikabok ay lumipad sa lahat ng dako, at ang bundok ay nahulog sa mga gilid. Shua! Lumipad ang Golden Sword at lumipad sa himpapawid, tumingin sa paligid para sa anumang bakas ni Yang Kai, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon ay wala siyang makita, tumalikod siya at bumalik sa kanyang kampo. Boom! Bumagsak ang bundok, at dahan-dahang lumayo ang hukbo ng Golden Sword. Makalipas ang kalahating oras, sa ilalim ng gumuhong taluktok ng bundok, isang puting ilaw ang sumulpot, ang ningning nito ay lumabo, at sa ibabaw ng espadang ito ay ang mukha ni Yang Kai, ang kanyang ekspresyon ay hindi sigurado. Hindi siya ang kalaban nito, hindi naman. Kahit na hindi pa niya ito nakilala, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa Golden Sword Chi, alam ni Yang Kai na hindi siya ang kalaban nito. Kung lalabanan niya itong mag-isa, hindi niya kakayanin ang kalahating tasa ng oras ng tsaa. Ang paggamit ng dagat ng mga tao ay hindi rin gagana. Ang ganitong uri ng pag-iral ay maaaring takutin at masupol ang mas mababang antas ng mga nilalang. Gaano man karaming mga espada ang mayroon, hindi sila makakapagdulot ng anumang pinsala dito. Tinipon nilang Qingshan ang natitirang mga tropa at bumalik. Nang makita niya ang gulo, nagulat siya. Sa pagtingin sa malamlam na espada ni Yang Kai, nagulat din siya. Master, okay ka lang? Kinakabahang tanong nilang Qingshan. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Tumingin siya kay Lang Qingshan at sinabing, Qingshan, nakikita mo ba ang espadang iyon? Mapait na ngumiti si Lang Qingshan. Walang kapantay ang kapangyarihan ng Golden Sword na iyon. Hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko. Pakiusap parusahan mo ako, Master. Marami siyang natalo sa labanang ito. Binilang lang niya ang mga numero. Sa 100,000, 70,000 na lang ang natitira. 30,000 na ang natalo niya sa labanang ito. Higit pa rito, nawalan siya ng higit sa 10 silver sword. Ang puwersa ni Yang Kai ay lumiit ng 30%. Dahil dito, sinisisi niya ang kanyang sarili. Sinabi ni Yang Kai, ang pagkatalo ng labanan na ito ay hindi dahil sa labanan. Ito ay dahil ang Golden Sword ay masyadong malakas. Ngunit, ito ay maaaring lumipad, kawili-wili. Kahit na nagsanay si Yang Kai hanggang sa rurok ng Silver Sword, hindi siya makakalipad ng mahabang panahon. Sa karamihan, tumalon lang siya. Ngunit ang Golden Sword ay hindi lamang nakakatakot, maaari rin itong lumipad. Kung tungkol sa pagkawala ng kanyang mga tauhan, walang pakialam si Yang Kai. Ito ang mundo ng mga espada. Ang hindi niya kulang ay ang lakas ng militar. 100,000 ang bilang na sadyang pinanatili niya. Kung payag siya, maaari siyang makaipon ng hindi bababa sa 500,000 o higit pa sa kalahating taong ito ng digmaan. Paano kung nawalan siya ng kaunting lakas ng militar? Maaari itong mapunan ng napakabilis. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Golden Sword ay nagbigay daan kay Yang Kai na makakita ng kislap ng liwanag sa kadiliman. Dahil mayroon siyang Golden Sword, nangangahulugan ito na maaari din siyang umabant sa antas na iyon. At pagkatapos na umabant sa ganoong antas, baka masilip niya ang misteryo ng mundong ito. Ang susi ay, paano siya makakasulong? Ano ang misteryo sa likod nito? Sinubukan na niyang pumatay ng Silver Sword na kapareho ng level, ngunit wala itong epekto sa kanya. Dahil hindi siya umaasa sa pamamaraang ito upang sumulong, maaaring kailangan niyang maunawaan ang isang bagay. Ngunit bilang isang espada, ano ang maiintindihan nito? Pagkaraan ng ilang araw, sinakop ng hukbo ang isang muog. Ang muog na ito ay hindi maliit sa lahat. Mayroong 20,000 sundalo at higit sa 10 Silver Sword. Ang pinuno ay halos kapareho ni Yang Kai at Lang Qingshan. Lahat sila ay nagsanay hanggang sa rurok ng Silver Sword. Pagkatapos ng isang mahusay na labanan, ang muog na ito ay nasira. Nagtulungan sina Yang Kai at Lang Qingshan at tinalo ang pinuno. Gayunpaman, hindi sila nagmamadaling patayin siya. Sa ibabaw ng Sword Leader, lumitaw ang mukha ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mukha siyang takot na takot at hindi mapakali. May itatanong ako sa iyo. Kalmadong tumingin sa kanya si Yang Kai. Kung masasagot mo ako, hindi kita papatayin. Ang Silver Sword na iyon ay parang isang taong nalulunod na humawak sa isang dayami. Mabilis niyang sinabi, pakisabi, paano ako makakarating sa isang Golden Sword? Tumingin sa kanya si Yang Kai na may nagbabagang mga mata. Natigilan ang Silver Sword na iyon. Hindi niya inaasahan na magtatanong ng ganoon si Yang Kai.
Gayunpaman, matapat pa rin siyang sumagot. Gamit ang gintong likido, maaari kang sumulong sa isang golden sword. Golden liquid. Naghinala si Yang Kai. Ano iyon? Saan ko ito mahahanap? Sinabi ng silver sword iyon. Maaaring may golden liquid sa minahan ng ginto. Minahan ng ginto. Natigilan si Yang Kai. Sinulyapan niya ang mga ores sa malapit at natigilan siya ng matagal. Tapos, hindi niya napigil ang tumawa. Nandito pala ang susi. Ito ang lugar na napabayan niya. Na-curious siya noong una. Bakit ang mga silver sword iyon ay sumikop sa napakaraming muog at hinayaan ang kanilang mga nasasakupan na magmina ng mga mineral? Kung ito ay para lamang madagdagan ang kanilang lakas, ang kahusayan ay masyadong mababa. Ngayon, tila ito ay hindi lamang upang madagdagan ang kanilang lakas, ngunit upang maghanda para sa pagsulong sa isang golden sword sa hinaharap. Ang minahan ng ginto ay dapat na napakabihirang. Kung hindi, pinangunahan sana ni Yang Kai ang kanyang hukbo na sakupin ang napakaraming kuta at hindi nakatagpo ni isa man. Ang silver sword na nasa harapan niya ay matagal na sigurong nakasubsob sa level na ito. Kung hindi niya malalaman ang mga bagay na ito. Ang mga silver sword sa ilalim ng utos ni Yang Kai ay no-upgrade na hakbang-hakbang mula sa mga itim na iron sword. Paano nila malalaman ang mga sikretong ito? Naintindihan niya, ang susi sa pagsulong sa isang golden sword ay nasa mga ores pa rin. Qingshan, tumawag si Yang Kai. Tumalon silang Qingshan sa hangin at naglazlaz, pinutol ang silver sword leader na puno na ng mga bitek. Lumingon si Yang Kai at tumingin sa malaking minahan sa ibaba. Ngumisi siya. Hayaan mo silang magmina. Tumanggaw silang Qingshan at agad na ipinasa ang order. Sa isang iglap, maririnig ang mga kalabog sa minahan. Hindi na natiling walang ginagawa si Yang Kai. Iniwan niya ang Lang Qingshan upang bantayan ang minahan at hinati niya ang 10,000 espada upang akayin silang sakupin ang iba pang mga kuta. Ang mga minahan ng ginto ay bihira, at maaaring hindi sila matagpuan sa minahan na ito. Natural, kailangang maging mas handa si Yang Kai. Sa daan, sinakop ni Yang Kai ang mga kuta pagkatapos ng mga kuta. Ang kanyang hukbo ay lumago tulad ng isang rolling snowball. Sa bawat oras na masakop niya ang isang muog, mag-iiwan siya ng isang silver sword upang bantayan ito. Sa loob ng isang buwan, nakontrol na ni Yang Kai ang 6 na kuta. Ang bawat muog ay may 10,000 sundalo, at sila ay nagmimina araw at gabi nang walang pahinga. Si Yang Kai ang namamahala sa isa sa mga kuta. Sinunod nilang Qingshan ang kanyang utos at nagpatrolya sa pagitan ng mga kuta. Kapag may balitang may minahan ng ginto, ire-report niya agad. Hindi nagtiwala si Yang Kai sa mga silver sword na iyon sa ilalim ng kanyang utos. Kung ang mga minahan ng ginto ay kanilang tunawin, hindi ito sulit. Hinahayaan lang niya silang Qingshan na magtrabaho ng mas mahirap. Lumipas ang mga araw. Araw-araw, hindi mabilang na mga mineral ang mina. Gayunpaman, ang minahan ng ginto na hinahanap ni Yang Kai ay hindi matagpuan. Alam niya na bihira ang mga minahan ng ginto, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kabihira. Mayroon na siyang hindi bababa sa 300,000 sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagmimina sila sa 6 na magkakaibang lugar, ngunit hindi pa rin nila ito mahanap. Pagkatapos ng buong 4 na buwan, silang Qingshan ay nasa sabik na nagdala ng magandang balita. Sinabi niya kay Yang Kai na may nakitang minahan ng ginto sa isa sa mga kuta. Tuwang-tuwa si Yang Kai at mabilis siyang sinundan. Pagdating nila sa kuta, nakita nila ang isang makintab na gintong ore na inilagay sa isang bakanteng lupa. Mahigpit itong binabantayan, at walang espada ang makalapit dito. Pinigilan ni Yang Kai ang kanyang pananabik at naglakad pasulong. Napagtanto niya na ang minahan ng ginto ay kasinlaki lamang ng isang palanggana. Ang ibabaw nito ay hindi pantay, at mayroon itong nakakabighaning kinang. Tinitigan ito ni Yang Kai ng matagal hanggang sa tinawag siya nilang Qingshan. Bumantong hininga siya. Halos 1 taon na. Sana magkaroon ng magandang resulta. Habang sinasabi niya iyon, tumalon siya at bumulusok sa minahan ng ginto. Isang purong enerhiya ang damaloy sa katawan ni Yang Kai sa pamamagitan ng espada. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na may iba pang bagay sa minahan ng ginto. Ito ay marahil ang tinatawag na gintong likido. Tuwang-tuwa siya. Alam niyang malapit na siyang mag-level up. Gaya ng inaasahan, habang dumadaloy ang enerhiya mula sa minahan ng ginto, malinaw na nararamdaman ni Yang Kai na mabilis na lumalago ang kanyang kapangyarihan. Nabasag ang bottleneck ng silver sword. Sa espada, ang ibabaw ng espada na orihinal na kumikinang na may pilak na kinang ay napalitan na ngayon ng mga bahid ng gintong liwanag. Sa espada, nagsimulang umikot ang isang gintong halo. Martial Peak, Kabanata 4111. Pagharang. Ito ay isang mahirap na labanan. Sa kapatagan, nagsagupaan ang dalawang hukbo, at ang larangan ng digmaan ay naging isang hilingan ng karne. Ang mga espada ay nabasag ng isa-isa, at ang kanilang liwanag ay lumabo.
Sa larangan ng digmaan, daan-daang libong mga espada ang lumaban ng walang pahinga. Sa isang panig ay ang hukbo na pinamumunuan ni Yang Kai, at sa kabilang panig ay ang hukbo na pinamumunuan ng isa pang Golden Sword. Dati, sinakop nila ang 6 na kuta, at may 300,000 sundalo sa ilalim nila. Matapos gumugol ng 4 na buwan upang maghanap ng minahan ng ginto, matagumpay na na-level up ni Yang Kai sa Golden Sword matapos lamunin ang enerhiya sa loob ng minahan ng ginto. Ito ay masyadong inefficient. Kung nais nilang makahanap ng isa pang minahan ng ginto, sino ang nakakaalam kung gaano katagal sila maghihintay? Kung gusto ni Yang Kai na magpatuloy sa pag-level up, mas mabuting maghanap siya ng ibang Golden Sword. Sa mundong ito ng mga espada, walang maraming Golden Sword. Ang mga koponan ng scouting ay sunod-sunod na ipinadala, at pagkatapos lamang ng isang buwan ng pagsusumikap ay nagawa nilang makahanap ng isa. Ano ang dapat pag-alinlangan? Agad na tinipon ni Yang Kai ang kanyang mga tropa at sinimulan ang labanan. Daan-daang libong mga espada ang nagsagupaan, at ang labanan ay puspusan. Ang mga espada ay patuloy na sinisira, ngunit mayroon ding mga espada na nakakuha ng sapat na enerhiya upang mag-level up. Gayunpaman, ang tunay na kadahilanan ng pagpapasya ay hindi sila, ngunit ang labanan sa kalangitan. Sa taas sa langit, 2 Huang Jinjian ang nagpabalik-balik. Sumayaw ang mga espada sa kalangitan, at ang mga guhit ng sword chi ni Huang Jinjian ay napunit sa kawalan. Ang bilis ng 2 espada ay napakabilis. Ang isa sa kanila ay walang alinlangan na mas maliwanag, habang ang isa ay bahagyang malabo. Sa larangan ng digmaan, itinaas nilang Qingshan ang kanyang ulo upang tingnan ang malabong Golden Sword. Iyon ay ang Golden Sword ni Yang Kai. Nag-level up lang siya kamakailan, at natural na hindi maihahambing sa iba pang veteranong Golden Sword. Kung ito man ay ang tigas ng espada, ang talas ng espada, o ang kapangyarihan ng sword light, siya ay bahagyang mahina kaysa sa kanyang kalaban. Gayunpaman, mayroon na siyang mga kwalifikasyon upang makipagkompetensya sa Golden Sword. Hindi na siya magiging tulad ng dati, kung saan hindi niya kayang lumaban sa Golden Sword. Hanggat mayroon siyang mga kwalifikasyon, malaki ang tsansa niyang manalo. Ito ang dahilan kung bakit siya nang ahas na salakayin ang hukbo ng Golden Sword. Alam ni Yang Kai na hindi siya sapat na malakas, kaya naman buong lakas siyang lumaban. Malamang na hindi inaasahan ng Golden Sword na magiging napakabangis ni Yang Kai. Kahit na mas matibay ang pundasyon niya, natalo pa rin siya ni Yang Kai. Gayunpaman, sa huli, mayroon pa rin silang kalamangan sa mga tuntunin ng kapital. Matapos patatagin ang kanilang katayuan, dumpense sila at nag-counterattack, na naging sanhi ng patuloy na pagkatalo ni Yang Kai. Pagkatapos ng kalahating araw, naputol na ang espada ni Yang Kai. Bagamat hindi gaanong magaling ang kanyang kalaban, halatang mas mabuti ang kanyang sitwasyon kaysa sa kanya. Sa tuwing umaatake si Yang Kai, masasaktan niya ang kanyang kalaban ng 800 habang isinasakripisyo ang 1,000 ng kanyang sarili. Kung magpapatuloy ito, siguradong mawawalan siya ng buhay dito. Gayunpaman, kahit na alam niya ito, wala siyang balak na magbago ng isip at patuloy na gawin ang gusto niya. Makalipas ang isa pang 2 oras, ang Golden Sword ay tumalikod at sumunog pababa. May lakas pa itong lumaban, at nasa mas mabuting kalagayan kaysa kay Yang Kai. Gayunpaman, nasugatan din ito, at nais nitong gumaling mula sa mga pinsala nito. Ang pinakamahusay na paraan upang makabawi ay upang patayin ang mga espada sa larangan ng digmaan at lumunin ang kanilang kapangyarihan. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai, at umungal. Qingshan. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito, at sa wakas ay narito na. Matapos ang halos 1 taon ng pakikipaglaban, napagtanto niya na ang mga espadang ito ay pawang takot sa kamatayan. Sa sandaling dumana sila ng higit sa isang tiyak na antas ng pinsala, uunahin nilang ayusin muna ang kanilang sarili. Kapag pinilit sila sa puntong hindi na makabalik ay lalaban sila hanggang kamatayan. Ang pagkilos ng Golden Sword ay nangangahulugan na ito ay nasugatan na sa isang tiyak na lawak. Sa isang iglap, ang Golden Sword ay malapit na sa larangan ng digmaan. Sa isang pagliko ng espada, isang Golden Sword na si Chiang Ham ampes patungo sa makakapal na sword formation. Nasasakop nito ang isang malaking lugar, at hindi matukoy ang pagkakaiba ng kaibigan at kalaban. Ang Golden Sword Chi na ito ay napakatalas, at walang sinuman sa ibaba ng Golden Sword ang makahaharang dito. Huwag mo nang isipin yun. Ungol nilang Qingshan. Sa ibabaw ng espada, malamig at matatag ang kanyang mukha. Sa likuran niya, mahigit 30 silver sword ang sumugod sa kanya bilang pinuno. Ito ay isang koponan na espesyal na binuo upang harapin ang mga sitwasyong tulad nito. Ang bawat silver sword sa koponan ay sinanay hanggang sa tuktok. Hanggat mayroon silang gintong likido, maaari silang mag-level up.
Ang mga bahid ng Silver Sword ay nawasak ni Chi mula sa mga Silver Sword ito, na naging higit sa 30 mga bahid ng liwanag, at nakipagsagupaan sa Golden Sword Chi. Boom! Boom! Bagamat hindi maihahambing ng Silver Sword Chi ang Golden Sword Chi, higit sa 30 streak ay maaari pa ring magpahina sa kapangyarihan nito. Boom! Boom! Ang Silver Sword team na pinamumunuan nilang Qingshan ay paulit-ulit na naglaslas. Pagkatapos ng tatlong magkakasunod na laslas, halos 100 Silver Sword Chi ang nabasag ng Golden Sword Chi. Gayunpaman, higit sa kalahati ng kapangyarihan ng Golden Sword Chi ay hamina, at ang ningning nito ay mas malabo kaysa dati. Wala nang oras para ipagpatuloy ang paglaslas ng Sword Chi. Nang walang pag-aalinlangan, pinangunahan nilang Qingshan ang mga Silver Sword sa likuran niya upang magkalat. Hindi siya naglakas loob na harapin ang Golden Sword. Kahit na higit sa kalahati ng Golden Sword Chi ang kapangyarihan ay hamina, hindi pa rin ito isang bagay na maaaring hadlangan ng mga Silver Sword ito. Kapag nataman sila, dudurugin sila. Nang ang Golden Sword Chi ay lalaslas na sa grupo ng mga espada, isa pang Golden Sword Chi ang lumalas mula sa langit. Ang Golden Sword Chi na ito ay direktang naglaslas sa unang Sword Chi, na naging sanhi ng pagguho nito. Gayunpaman, ang natitirang kapangyarihan ay hindi nabawasan habang ito ay sumabog sa grupo ng mga espada. Sa isang kisap mata, libu-libong espada ang nabasag. Libu-libong guhit ng liwanag ang lumipad at sumugod sa katawan ni Yang Kai. Ang mga sugat sa katawan ni Yang Kai ay dahan-daang naayos. Ang Golden Sword Chi na dumating mamaya ay natural na nilaslas niya. Binasag nito ang Sword Chi ng kalaban, itinigil ang plano nito, at sabay na inayos ang sariling katawan. Sa pamamagitan nito, agad na nalampasan ng lakas ni Yang Kai ang sa Golden Sword. Walang pag-aalinlangan, muli siyang umatake. Sa ibabaw ng Golden Sword, isang mukha ang tila gulat at galit. Pakiramdam nito ay napakasama at tuso ang kalaban nito sa pagkakataong ito. Paano niya naisip ang magkaroon ng ganitong masamang ideya? Wala itong oras na magmura at tumugon lamang sa pambobomba ni Yang Kai. Gayunpaman, si Yang Kai ay pinalusog, ngunit ang katawan ng espada nito ay napinsala pa rin. Ang kapangyarihan na magagamit nito ay hindi kasing lakas ng nasa tuktok nito. Sa pagkakataong ito, ito ay ganap na dehado. Sa mga sumunod na oras, maraming beses na sinubukang ayusin ng Golden Sword ang katawan nito. Gayunpaman, sa larangan ng digmaan, walang ginawa ang Silver Sword Squad na pinamumunuan nilang Qingshan kundi panoorin ang mga galaw nito. Kahit saan ito magpunta, susundan ng Silver Sword Squad. Kapag napansin nila na sinusubukan nitong ayusin ang katawan nito, agad nilang haharangan ang Golden Sword Chi at ubusin ang kapangyarihan nito. Pagkatapos, dudurugin ito ni Yang Kai. Pagkatapos ng 7 o 8 sunod-sunod na pag-atake, ang Golden Sword ay hindi nagtagumpay kahit isang beses. Matapos ang isang buong araw at gabi, ang Golden Sword ay hindi man lang mapanatili ang kapangyarihan nito sa paglipad. Ang katawan ng espada ay umindayog sa hangin, at ang Golden Sword ay hindi maaaring maglaslas. Maaari lamang itong maglabas ng sword light sa dulo ng espada. Ito ay isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Ang kapangyarihan nito ay ganap na naubos. Sa pagkakataong ito na ang pagkakataong lumaban sa buhay nito. Si Yang Kai ay kalmado at maluwag ang pakikitungo dito. Sa wakas, ang huling bit ng kapangyarihan ng Golden Sword ay naubos. Nahulog ito mula sa hangin at tumusok sa lupa. Sa ibabaw ng espada, haggard ang mukha nito at mukhang talunan. Dahan-daang lumapag si Yang Kai sa harapan nito. Hinawakan niya ang kanyang espada ng paalang at nilaslas pababa. Pumikit ang Golden Sword at hinintay ang kamatayan nito. Gayunpaman, ang talon ni Yang Kai ay biglang huminto 3 pulgada ang layo mula rito. Ngumisi siya at sumigaw, "Qingshan!" Agad na sumugod silang Qingshan at magalang na sinabi, "Narito ako, patayin mo." Sinabi ni Yang Kai, "Nasubukan ko na ito ngayon lang. Talagang wala na itong kapangyarihan." Natigilan silang Qingshan at sinabing, "Hindi ako karapat-dapat dito." Alam din niya na kung puputulan niya ang Golden Sword na ito, may 70% pagkakataon na mapopromote din ito sa Golden Sword, ngunit kung tutusin, ito ang resulta ng 2 araw na pagsusumikap ni Yang Kai, paano niya magagawa ito? Sinabi ni Yang Kai, "Kung magiging Golden Sword ka, hindi na tayo magkakaroon ng ganoong kahirap na labanan kung muli natin itong sasalubungin. Magkakaroon lang ako ng kaunting kapangyarihan sa pamamagitan ng paglaslas nito. Hindi ako masyadong makikinabang dito. Mabilis lang, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong makabawi." Matapos marinig ang sinabi ni Yang Kai, hindi na nagatubili pa silang Qingshan. Tugon niya at nilaslas ang Golden Sword. Sa isang kalabog, nanginginig ang katawan nilang Qingshan. Gayunpaman, ang Golden Sword ay hindi nasira. Kung tutusin, nagkaroon ng gap sa pagitan ng dalawa.
Bagamat ang Golden Sword ay nawala ang lahat ng kapangyarihan nito, ang katawan nito ay napakalakas pa rin. Hindi naniwala silang Qingshan. Tinutukan niya ang isang lugar at naglazlaz pa ng ilang beses. Gayunpaman, nabigo siya. Sa ibabaw ng Golden Sword, isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa mukha nito. Nang makita ito, dahan-daang lumutang ang espada ni Yang Kai at nauna sa Golden Sword. Itinutok niya ang dulo ng espada sa isang lugar at isang gintong sword light ang lumabas mula sa dulo ng espada. Sa isang mahinang laslas, isang malaking puwang ang nalikha sa Golden Sword at muntik na itong mabali. Alam nilang Qingshan ang ibig niyang sabihin. Tinutukan niya ang puwang at marahas itong inatake. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nahati niya sa dalawa ang Golden Sword. Ang gininto ang ningning ay damaloy mula sa Golden Sword at sumugod patungo sa Lang Qingshan. Ito ay naging isang ulap ng gintong ambon at nagbuga ng isang nakasisilaw na banal na liwanag na bumalat sa kanya. Matapos kumalat ang gininto ang ningning, ang nakatayo sa harapan ni Yang Kai ay hindi na isang silver sword. Ito ay isang golden sword na katulad niya. Sa talam, ang gininto ang ningning ay dumadaloy, na ginagawa itong napaka-Erangel. Salamat sa iyo Master. Lubos ang pasasalamat nilang Qingshan. Naramdaman niya ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan at puno ng saya ang kanyang mukha. Kung gusto niyang i-upgrade ang kanyang golden sword, kailangan niyang lunukan ang golden liquid sa gold ore, o kailangan niyang pumatay ng golden sword at lunukan ang kapangyarihan nito. Ginamit ni Yang Kai ang dating pamamaraan, habang ginamit nilang Qingshan ang huli. Paglingon, tumingin si Yang Kai sa larangan ng digmaan. Sa pagkamatay ng Golden Sword, agad na tumigil ang ingay sa larangan ng digmaan. Ang hukbong nasa ilalim ng pamumuno nito ay sumuko rin sa paglaban. Lahat sila ay tumingin kay Yang Kai na may pagsamba. Laging ganito sa mundong ito. Hanggat kayang patayin ng isang tao ang pinuno ng kalaban, maayos na sakupin ng isa ang mga puwersang nasa ilalim ng kanyang pamumuno nang walang anumang hadlang. Si Yang Kai ay mayroong 300,000 sundalo at 400,000 golden sword. Isang kabuuang 700,000 espada ang nakipaglaban sa loob ng 2 araw at 2 gabi sa larangang ito. Sa sandaling ito, kalahati lamang sa kanila ang nabubuhay pa. Bagamat ang kanilang mga bilang ay nabawasan ng malaki, ang kanilang kapangyarihan ay hindi bumababa. Sa 300,000 sundalo, mayroong maraming silver sword at hindi mabilang na itim na iron sword. Sa ganoong larangan ng digmaan, hanggat ang isa ay hindi nadurog, ang mga mapalad na mabuhay ay maaaring lumaki ng husto. Martial Peak, Kabanata 4112. Kidlat. Sa isang malakas na kaluskos, isang golden sword ang nabasag sa mga piraso. Ang gintong liwanag ay lumabas mula sa espada at tinakpan si Yang Kai, pinalusog ang kanyang espada at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. Isang taon na ang lumipas mula noong tulungan niya silang Qingshan na sirain ang unang golden sword. Sa loob ng isang taong ito, pinangunahan niya ang hukbo upang sakupin ang hilaga at timog ng Sword World. May mga mapait na labanan, ngunit mayroon ding mga labanan kung saan nadurog niya ang sunod-sunod na hukbo. Hindi mabilang na mga sundalong Golden Sword ang namatay sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap nilang Qingshan. Sa sandaling iyon, siya at silang Qingshan ay nakarating na sa tugatog ng Golden Sword at hindi na nakapagpaunlad pa. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon ding higit sa 10 Golden Sword sa kanyang hukbo. Siya at silang Qingshan ay hindi na makapag-improve pa. Natural, mapapakinabangan lamang nila ang kanilang mga nasasakupan. Gayunpaman, kontrolado niya ang sitwasyon. Ayaw niyang masyadong makapangyarihan ang kanyang mga nasasakupan para maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Matapos ang mahigit 1 taon ng pakikipaglaban, dumami ang kanyang hukbo sa 1,000,000. Sa milyong malakas na hukbo, walang mga kalawang na espada o bronze sword. Ang pinakamababang grado ay mga itim na iron sword at ang pangunahing lakas ay mga silver sword. Maiisip lamang ng isa kung gaano karaming mga espada ang nabasag ng hukbong pinamunuan niya sa nakalipas na taon o higit pa. Kung hindi, hindi sila lalagaw ng husto. Ang dahilan kung bakit siya nagpakilos ng napakaraming tao ay para sa huling labanan. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas, pinamunuan ni Yang Kai ang kanyang hukbo at natuklasan ang isang malaking kuta. Mayroong higit sa 1,000,000 mga espada sa kuta, na hindi mas mababa sa kanyang kasalukuyang hukbo. Mayroon ding mahigit 12 ang golden sword. Ang kuta na iyon ay ang tanging kuta na natitira sa Sword World. Hanggat nawasak ang Moog, walang makakalaban si Yang Kai sa mundong ito. Sa panahong iyon, siya at silang Qingshan ay maaaring umalis sa mundong ito. Ito rin ang tanging pagkakataon na natagpuan niya. Kaya naman, hindi niya kayang mawala ito. Pagkatapos ng maikling pahinga, umalis ang hukbo. Ang milyong malakas na hukbo ay marilag. Tumaas ang sword aura sa kalangitan. Kahit saan sila dumaan, nagbago ang panahon.
Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay nakarating na sila sa huling kuta. Kung titingnan mula sa malayo, ang sword aura ay kahanga-hanga. Sa hukbo ng kalaban, ang mga golden sword ay nasa lahat ng dako at ang mga silver sword ay makikita sa lahat ng dako. Nang walang anumang hindi kinakailangang pagsisiyasat, pinangunahan ni Yang Kai at itinaas ang kanyang milyong espada. Sinusugod ng hukbo, bagamat biglang inatake ang kabilang partido, hindi sila nagpanik sa harap ng panganib. Mabilis silang bumuo ng porma sayon, hinintay na maubos ang pagod, at dumpensa at gumanti. Mahigit sa 2 milyong espada ang nakipagtulungan sa huling labanan sa pagitan ng langit at lupa. May mga espadang nadudurog sa bawat sandali. Kahit na sila ay mga silver sword, sa napakalaking larangan ng digmaan, ang kanilang individual na lakas ay hindi gaanong mahalaga. Hindi nila magagarantiyahan ang kanilang sariling kaligtasan. Kadalasan, ang isang sandali ng kawalang ingat ay magreresulta sa pagkabali ng kanilang mga espada at pagkabasag ng kanilang mga katawan. Tanging ang mga golden sword iyon lamang ang makakapagpabago sa takbo ng labanan. Sina Yang Kai at Lang Qingshan ay nagtulungan at nagpalipat-lipat sa larangan ng digmaan. Hinahanap nila ang golden swords ng kanilang mga kalaban para patayin sila. Pareho silang nakarating sa tuktok ng golden swords. Kahit na sila ay nag-iisa, ang kapangyarihan na maaari nilang ilabas ay hindi maihahambing sa isang ordinaryong golden sword, lalo pa silang dalawa na nagtutulungan. Sa porma sayon ng kalaban, 12 ng golden sword ang sunod-sunod na nabasag. Sa kabilang panig, sila ay dumanas din ng malaking pagkawala. Ang kalahati ng mga golden sword ay namatay. Ngunit sa pagtingin sa pangkalahatang sitwasyon, sulit ang gayong pagkawala. Matapos ang ilang araw ng matinding labanan, ang 2 milyong hukbo ay nabawasan sa 1 milyon. 70% sa kanila ay hukbo ni Yang Kai, at ang natitirang 30% ay sa kalaban. Sa puntong ito, napagpasyahan ang kinalabasan. Sa hanay ng kalaban, isang golden sword na lang ang natitira, at kahit na hindi mabilang sa mga nasasakupan nito ang napatay o nasugatan, ang golden sword na ito ay nanatiling walang malasakit nitong mga nakaraang araw, ngunit naramdaman ni Yang Kai ang hindi may paliwanag na pressure mula sa golden sword na ito. Swoosh, swoosh, swoosh. Kasama si Yang Kai bilang pinuno, 7 golden sword ang nakatayo sa kawalan at humarap sa nag-iisang golden sword sa porma sayon ng kalaban. Ang golden sword na iyon ay lumulutang sa isang trono. Sa ibabaw ng espada, may mukha na mukhang marangal. Parang higanti. Gumuho man ang langit at lupa sa harap ng mga mata nito, hindi magbabago ang ekspresyon nito. Ang golden sword na ito ay iba sa nakita ni Yang Kai noon. Sa hilt ng espada, mayroong isang lilang gemstone na naglalabas ng lilang liwanag. Ito ay lubhang kakaiba. Tinitigan ni Yang Kai ang purple gemstone at hindi maiwasang sumimangot. Hindi niya alam kung ano ang kakaiba sa purple gemstone na ito. Sa ibabaw ng espada, tumangala ang mga mata nito at sumulyap kay Yang Kai at sa iba pa. Umalangaw-ngaw ang marangal nitong boses. Sumuko, o mamatay. Inikat ni Yang Kai ang kanyang espada at sumigaw. Patayin. Chi-chi-chi-chi. Ang mga strake ng golden sword chi ay tumawid sa kawalan at hamampas pasulong, na nagwasak sa langit at lupa. Hindi mabilang na mahabang espada ang sumugod para iligtas ang kanilang pinuno. Gayunpaman, ang mga golden sword sa porma sayon ng kalaban ay napatay na lahat. Sa sandaling ito, mayroon lamang mga silver sword sa karamihan. Paano nila harangin ang golden sword chi? Sa pakikipag-ugnay, ang mga silver sword na iyon ay nahulog. Gayunpaman, ang mga silver sword na iyon ay hindi natatakot sa kamatayan at patuloy na ginagamit ang kanilang mga katawan upang harangan ang golden sword chi. Habang lumalazlas ang golden sword chi, hindi mabilang na mga silver sword ang naiwan. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapakilos. Ang kapangyarihan ng golden sword chi ay nawala. Nang maglazlas ang golden sword chi sa harap ng commander ng kalaban, bigla itong bumagsak at hindi nagdulot ng anumang pinsala. Upang harangan ang golden sword chi, 10,000 silver sword ang nabasag sa isang iglap. Ang kakaiba ay ang mga silver sword na ito na nabasag ni Yang Kai at ng iba pa ay hindi lumipad patungo kay Yang Kai. Sa halip, lahat sila ay sumugod patungo sa katawan ng commander ng kalaban. Sa hilt ng espada, bahagyang kumislap ang lilang gemstone. Pagkatapos, ang espada ay tumalikod at naglazlaz. Nawalan ng kulay ang langit at lupa. Imposibleng ilarawan ang kakisigan ng espadang ito sa pamamagitan ng mga salita. Ang pinutol ng kaaway ay hindi golden sword chi, kundi isang purple thunderbolt. Sa isang kaluskos, parang sumabog ang kulog. Sa larangan ng digmaan, anuman ang antas ng kalaban, ang lahat ng mahabang espada ay bahagyang nanginginig. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai at mabilis siyang sumigaw. Qingshan, bumalik, nang matapos siyang magsalita ay umiwas agad siya sa gilid.
Ang lilang Thunderbolt ay dumaan sa espada. Sa sandaling ito, tila naging napakabagal ng oras. Malinaw na nakita ni Yang Kai na ang bahagi ng kanyang napakatibay na golden sword na natamaan ng Thunderbolt ay talagang natunaw. Agad siyang binalot ng matinding pagkabigla. Dapat malaman ng isang tao na siya ay nilinang hanggang sa rurok ng golden sword. Noong una ay naisip niya na sa mundong ito, walang kapangyarihan na makakasakit sa kanya. Sino ang nakakaalam na sa harap ng lilang kulog na ito, ang kanyang espada ay magiging napakahina. Mas mabilis ang reaksyon nila nilang Qingshan at nakaiwas sila sa oras. Gayunpaman, ang natitirang 5 subordinate ay hindi gaanong pinalad. Ang Purple Thunderbolt ay dumaan sa espada ni Yang Kai at sumabog sa lugar kung nasaan sila. Nang walang tunog, ang 5 golden sword ay naglaho sa pagitan ng langit at lupa, na walang iniwan na bakas ng kanilang pag-iral. Na-vaporize talaga sila sa isang iglap. Ang lakas ng isang strike, nakakatakot. Nang lumingon siya pabalik, hindi na nang ahas si Yang Kai na maliitin ang kanyang kalaban. Nakatutok ang kanyang tingin sa purple gemstone sa hawakan ng espada ng kanyang kalaban. Alam niyang ang gemstone ang dahilan ng lahat ng ito. Ang mundong ito ay may sariling mga patakaran. Ang pumatay ay makakakuha ng kapangyarihan ng pinatay na palakasin ang sarili. Gayunpaman, may kapangyarihan ng gemstone na baguhin ang panuntunang ito. Ngayon lang, nabasag ni Yang Kai at ng iba pa ang libu-libong silver swords. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng silver swords ay hindi pumasok sa kanilang katawan. Sa halip, ito ay hinigop ng komandante ng kalaban at naging nakakagulat na welga na ito. Sa sandaling ito, matapos mabasag ang 5 golden sword, 5 sinag ng gintong liwanag ang muling pumasok sa espada. Sa hawakan ng espada, bahagyang kumislap muli ang lilang gemstone. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Naramdaman na lang niya ang aura ng kamatayan na sumusugod sa kanya. Bago niya matapos ang kanyang pag-iisip, isa pang lilang kulog ang bumagsak sa hangin at tumalon patungo sa kanya na parang isang lilang ahas. Hindi niya ito mablock. Agad na umiwas si Yang Kai sa gilid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na naalis ng Purple Thunderbolt at hinabol siya. Makakagalaw lang si Yang Kai sa himpapawid, sinusubukang alisin ang pagtugis ng kanyang kalaban. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, napagtanto niya na hindi niya ito maalis. Sa loob ng Purple Thunderbolt, may aura na nakalock sa kanya na parang uod sa tarsal bone. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin. Mabilis na bumagsak ang kanyang katawan at direktang sumugod sa lalim ng lupa. Sa dulo ng golden sword, kumikislap ang ningning ng espada at bumukas ang isang daanan sa lupa. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumabas si Yang Kai sa lupa. Ang lilang thunderbolt sa likod niya ay sa wakas ay naubos ang lakas nito at nawala sa hangin. Pagtingin, silang Qingshan ay nakikipaglaban na sa golden sword ng walang takot. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang golden sword ay hindi kasing lakas ng kanyang inaakala. Ang kapangyarihan nito ay halos kapareho ng sa kanya at nilang Qingshan sa tuktok ng golden sword. Ito ay mahihinuha mula sa katotohanan na silang Qingshan ay pantay na naitugma sa golden sword. Ang kapangyarihan nito ay itinayo sa purple gemstone at sa kapangyarihan ng purple thunderbolt. Ang purple thunderbolt ay kailangang sumipsip ng malaking halaga ng enerhiya upang mabuo. Para sa unang pag-atake, naabsorb nito ang enerhiya ng 10,000 silver swords. Para sa pangalawang pag-atake, naabsorb nito ang enerhiya ng 5 golden swords. Kung walang anumang enerhiya na masipsip nito, maaaring hindi nito magamit ang kapangyarihan ng Purple Thunderbolt. Sa isang iglap, nakita ni Yang Kai ang lahat. Nang walang anumang pag-aalinlangan, sumugod siya sa larangan ng digmaan at mabangis na inatake ang Golden Sword gamit ang kapangyarihan nilang Qingshan. Sa isang iglap, kumislap ang Swerklight. Ito ay lubhang nakasisilaw. Ang 3 Golden Swords ay puspusan. Lahat sila ay nasa tuktok ng kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, sina Yang Kai at Lang Qingshan ay naglalaban ng 2 laban sa 1. Natural, mayroon silang ganap na kalamangan. Sa nakalipas na 2 taon ng labanan, ang 2 sa kanila ay nagtulungan ng higit sa 1 beses upang palayasin ang kalaban. Walang putol ang kanilang pagtutulungan. Hindi na nila kailangan pang makipag-usap para malaman ang iniisip ng isa't isa. One-sided ang sitwasyon. Sa pagtingin sa ekspresyon ng Golden Sword, hindi ito nataranta. Sa halip, may malabong mapanoksong tingin sa mukha nito. Hindi alam ni Yang Kai kung bakit napakatahimik nito. Gayunpaman, mula sa kanyang obserbasyon kanina, hanggat wala itong pagkakataong sumipsip ng enerhiya, hindi nito magagamit ang Purple Thunderbolt. Kung wala ang Purple Thunderbolt, tiyak na matatalo nilang Qingshan ang Golden Sword. Habang iniisip niya iyon, biglang kumislap ang Purple Gemstone sa Golden Sword.